Problemado sa pag-ibig, pamilya, o nahihirapang hanapin ang sarili? Huwag mag-atubili dahil may nakikinig sa'yo. Love Me, Kathy G. This love letter is from Alfie. Dear Kathy G. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Alfie, 26 years old, Tubong, Batangas po ako. Lumaki po ako sa isang simpleng buhay, hindi man araw-araw nakakakain ng 3 beses sa isang araw, pero sapat na para malagpasan ang pagsubok sa hamon ng buhay. Ang ibabahagi ko po sa inyo ang aking buhay pag-ibig. Meron po akong kasintahan, si Samantha. You can call her Sam. Sa aming pagsasama, napuno ako ng pangarap. Pangarap na bumuo ng pamilya na kasama si Sam. Sa relasyon naming dalawa, Kathy, na-realize ko na ang pag-ibig ng dalawang tao hindi iikot sa puro tawa at pangarap lang. Normal lang sa relasyon na may away, tampuhan, hindi pagkakaintindihan, at lalong normal na minsan sa isip natin, akala natin na nasa iisang mundo tayo, na parehas tayo ng nais patunguhan sa buhay. At dito ko sisimulan ang kwento ko sa araw kung kailan ako sinagot ni Samantha. Grabe, ang presko naman ng hangin dito sa taas. Sinabi mo pa, baby. Napakaganda talaga pakinggan ang ingay ng kalikasan. Para kanyang hinihele, no? Alam mo, babe, pag ibaman talaga ako, magpapatayo ako ng bahay. Gusto ko yung malapit sa ilog, yung maraming puno at halaman. At higit sa lahat, yung maririnig ko yung ingay ng kalikasan tulad nito. At gusto ko, ikaw yung kasama ko sa bahay na yun. Sweet naman nun, babe. Alam mo, gusto ko rin yung malayo sa ingay ng mundo. Yung pagtapos ng simpleng araw mo, kasama mo yung taong mahal na mahal mo. Parang movie lang, no, babe? Alam mo, babe, matagal ko nung gustong sabihin sa'yo to. Pero, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Gusto ko sanang maging higit pa sa kung anong meron tayo. Sam, baby ko, pwede ba kitang maging asawa? Will you be mine forever, Sam? Yes! Yes! Oo, babe. Gusto mo ba bukas agad? Wait, totoo ba narinig ko? Oo, babe. Woo! Pumayag siya maging asawa ko, narinig niyo yun! Babe! Tama na nga, halika dito. Naririnig ka na hanggang sa tuktok ng bundok sa lakas ng sigaw mo. Thank you, babe. Thank you so much sa pagpayag na maging asawa ko. I love you talaga, babe. Babe, alam mo namang wala na akong ibang lalaking mamahalin pa kundi ikaw lang, di ba? Ikaw ang hiniling ko sa Diyos. I will marry the man that I prayed for. At ikaw yun, babe. Kathy, naging masaya ang aming pagsasama bilang mag-asawa ni Samantha. Saya na hindi matutumbasan ng kahit anong material sa mundo. Makalipas nga ang 3 taon, mula nang ikasal kami ni Sam, Kathy, ay tila bilang lumamlam ang aming relasyon. Sa bawat araw, natutunan ko na ang kasal ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi sa pagtitiis at sakripisyo. Naging kontento na lang si Alfie sa kung anong meron kami, Kathy. Hindi ko na nakita pa ang dating hinangaan ko ng sobra dahil sa pagiging puno ng pangarap sa buhay. Marami ang gustong marating hanggang sa isang gabi ay may kakaibang ingay na bumasag sa katahimikan ng aming relasyon. Babe! Babe! Halika na, kain na tayo. Sige. Babe, ang sarap ditong niluto ko.
Alam kong favorite mo to, yung may konting kagat ng anghang. Oo. Favorite ko nga yan. Babe, ba't parang wala kang gana? May problema ba? Alfie. 3 taon na tayong magkasama pero parang walang nangyayari sa relasyon natin eh. Minsan naiisip ko at tatanong ko sa sarili ko kung sapat ba talaga yung pagmamahal lang. Babe, pasensya ka na kung hanggang ngayon nangungupahan pa rin tayo ha. Sana bigyan mo pa ako ng time na makapag-ipon para sa future natin. Pasensya ka na rin kung ito lang yung nakakayanan ko sa ngayon ha. Pero sumikap naman ako eh. Alam ko naman yun, babe. At thankful naman ako dun. Kaya lang, ganito na lang ba lagi? Makukontento na lang ba ako sa kung ano na lang laging binibigay mo? Alam ko hindi sapat yung nabibigay ko pero please, bigyan mo pa ako ng time para magawa ko lahat ng pinangako ko sa'yo. Konting pasensya lang, babe, please. Oo naman, babe. Oo naman. Naiintindihan ko. Tara, kaya na tayo. Babe, paabot nga ng kumot, tsaka yung una na din. Sige. Ito, babe. Salamat. Babe, kilala mo ba yung kaklase ko nung high school? Yung madalas kong kasama? Si Sheila, yung sabi mong mukhang tomboy? Oo, yung parang lagi magte-training sa army yung buhok, yun ba? Oo, babe. Akalain mo, nakapag-asawa pala siya ng kano? Inad niya kasi ako kanina eh. Di ko nga agad nakilala kasi ang haba na ng buhok niya. At ang puti na niya ngayon. Oh, talaga? Di ba parang maton yun? Parang lalaki kong gumalaw, di ba? Kala ko nga dati, tomboy yan eh. Mukha lang, babe. Pero babae yun, ano ka ba? Grabe no. Di mo talaga masasabi yung buhay. Sinong mag-aakala na yung totomboy-tomboy ko na kaklase noon sobrang ganda na ngayon at ang ganda na rin ng buhay niya sa Amerika. Ay. Tayo ba, babe? Anong balak mo sa relasyon? Ay, naku. Tinulugan niya na naman ako. Baka pag Facebook na nga muna para antukin na rin. Oh, may nag-friend request? Sino kaya to? Mr. A? Sino naman to? Teka nga, tingnan ko nga ang profile niya. Ha? Si Adi? Yung ex ko? Tama ang narinig niyo, Kathy. Inad ng ex niya sa FB si Sam. Si Adi na ang ex ni Samantha na kahit literal na pinagtatabuyan niya dati ay panay pa rin ang panunuyo sa kanya at hindi niya naman ito nilihim sa akin. Tumigil lang ito sa pangungulit nung nalaman niya na may boyfriend na si Sam. Kathy, nakita ko sa FB ni Sam na seaman na pala itong si Adi. Halos narating niya na ang lahat ng lugar sa mundo. Based na rin sa post niya sa Facebook. Nakita ko ito lahat nung binuksan ko ang phone ni Sam
habang naliligo ito. Nagulat din ako sa nakakachat niya na pala ang ex niya, Kathy. Nabasa ko mismo, Kathy, ang usapan nilang dalawa. Masakit na malaman na hindi pala kontento si Sam sa kung ano ang meron kami. Nabasa ko din ang usapan nila na ano raw kaya ang buhay nila kung silang dalawa ang nagkatuluyan. Kathy, nung nabasa ko ang usapan nilang dalawa, ay hindi ko ito sinabi kay Samantha. Nagsumikap akong magdoble kayod para matupad ko ang pinangako ko sa kanya. Hindi ko alam kung tama ang naging desisyon kong wag sabihin ang mga nalalaman ko sa kanilang dalawa ng ex niya. Normal pa rin ang aming pagsasama. Kakain, mag-uusap at matutulog. Kathy, ramdam ko na tila ba nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Sam. Dito nagsimula ang pag-ikot ng isang lihim na sana ay hindi ko nalang nalaman pa. Isang lihim na bumago sa direksyon ng aming pagsasama. Ang hirap lang isipin, Kathy. Oo, papunta na ako. Ito, nagdala lang ako ng ilang damit na pampalit. Tsaka, di na ako nagkalkal. Baka kasi magising pa tong si Alfie. Adi, mag-online check-in ka na rin kaya para hindi na tayo mangarag pagdating dun. Oo, sige. Tawagan mo ako agad pag nasa taxi ka na para alam ko. Sige, Adi. Tawag na lang ako pagdating sa airport, ha? Airport? Anong gagawin nila sa airport? Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Oo naman, Sam. Sigurado na ako sa'yo noon pa man. Kaya bilisan mo na dyan. Hintayin kita. Ingat ha. Ay, sobrang nakakapagod. Buti na lang hindi traffic, nakauwi agad. Nakapasok na nga sa loob. Sam? Babe? Dito na ako. Ha? Asan kaya yun? Wala dito sa sala. Baka nasa kusina. Puntahan ko nga. Wala rin dito? Saan kayong babaeng yun? Teka. Uy, Adi. Thank you sa pinadala mong regalo, ha? Ayun, nasa likod bahay pala. Puntahan ko nga. Grabe. Ang gaganda ng mga dress, Adi. And yung mga necklace. Napaka-elegante. Salamat, ha? Sus, ano ka ba? Wala yun, Sam. Ang lakas mo kaya sa akin. Teka, magkausap sila ng ex niya? La, para tong sira. Naalala ko tuloy nung kinukulit mo ako dati na makipagbalikan sa'yo. Ganyan na ganyan ka kung ano-ano binibigay mo sa akin. Uy, grabe ka naman. Pinapaalala mo pa talaga. Ikaw eh. Sam, pala ko pala umuwi ng Pinas next month. Kita naman tayo. Next month? Pwede naman. Hi babe, andito na ako. Uy, babe! Andiyan ka na pala. Kanina ka pa ba nandyan? Hindi babe. Kadarating ko lang. Kumain ka na ba? Tara, kain tayo. May dala ako dito pasalubong sa'yo. Oo, sige. Sige, babe. Tara, kain tayo.
Kathy, nagkunwari ako na hindi ko narinig ang pinag-usapan nilang dalawa. Pero sa loob-loob ko ay winawasak na ang puso ko sa mga narinig ko. Masakit man pero pinilit kong itago ito at umaktong parang normal lang ang lahat. Kathy, inisip ko na lang ang para sa amin ni Samantha. Kahit hindi ko kayang ipagpalit ako at mawala sa akin ang pinakamamahal kong babae. Kaya kahit sobrang sakit na nalaman ko magkausap sila ng ex niya, hinayaan ko ito. Ang importante, magkasama pa rin kami sa isang bubong ni Samantha. Isang araw nang maiwan niya ang phone niya dahil may binili siya sa labas, ay sinamantala ko na itong buksan. Dahil alam ko naman ang pattern ng cellphone niya. Dito, nalaman ko ang balak nilang gawin. Papunta ka na ba, Sam? Oo, papunta na ako. Ito, nagdala lang ako ng ilang damit na pampalit. Tsaka, di na ako nagkalkal. Baka kasi magising pa tong si Alfie. Adi, mag-online check-in ka na rin kaya para hindi na tayo mangarag pagdating doon. Oo, sige. Tawagan mo ako agad ha pag nasa taxi ka na ha. Para alam ko. Sige, Adi. Tawag na lang ako pagdating sa airport, ha? Airport? Anong gagawin nila sa airport? Sigurado ka na ba sa gagawin natin? Oo naman, Sam. Sigurado na ako sa'yo noon pa man. Kaya bilisan mo na dyan. Hintayin kita. Ingat ha. Sige. Diyos ko, anong binabalak nilang gawin? Masundan nga. Taxi! Kuya, airport po. Taxi! Saan ho tayo, sir? Airport. Kuya, airport lang. Sundan mo yung taxi na yun. Yung nasa una na yun. Sige po, sir. Kuya, bayad ho. Hello, Sam? Nandito na ako. Nasa ka na ba, Adi? Nandito na rin ako. Saan ka ba? Ayun. Nakita na kita. Puntahan kita. Sam! Mabuti naman nakarating ka na. Isang oras na lang flight na natin. Tara na sa loob. Sige, tara. Sam! Alfie? Anong ginagawa mo dito? Kayo! Sa tingin nyo, ano ba ginagawa nyo, ha? Sasama ka dyan sa lalaking yan? Iiwan mo ako, ha, Sam? Alfie! Sawa na ako sa buhay na kasama ka. Pagod na akong magtiis sa kung ano lang kaya mong ibigay. Hindi ito yung buhay na pinangarap ko. Sam, huwag naman ganito. Nagisikap naman ako para sa atin, di ba? Ginagawa ko naman yung lahat, di ba? Patawarin mo kung hindi ko nabibigay yung mga pinangako ko sa'yo dati, pero tutuparin ko yun. Wag mo lang ako iwan, Sam, please. Sam! Tama na, Alfie! Aminin na natin. Hindi mo kayang ibigay ang mga bagay na alam kong si Adi may kakayahan. Hindi, babe. Kaya ko din yan ibigay sa'yo lahat. Bigyan mo lang ako ng sapat na oras, babe, please. Para mo ng awa, babe. Please.
May sinumpaan tayo, di ba, babe? Nakapagdesisyon na ako, Alfie. Pasensya ka na. At salamat na lang sa lahat. Babe, Tara na, Adi! babe, parang awa mo na. Babe, please naman, oh. Babe, please, babe. Huwag mo akong iwan. Huwag mo ganito, babe. Babe, please. Kathy, parang huminto ang mundo ko. Noong mga oras na yon, sobrang sakit ng naranasan ko sa piling ni Samantha. Ginawa ko naman ang lahat, pero pinagpalit niya pa rin ako. Sumama siya sa ex niyang si Adi at ngayon hindi ko alam kung nasaan silang lugar. Nakalimutan ni Sam na meron kaming sinumpaan sa altar. Sa hirap man o ginhawa, ay magsasama kaming dalawa. Subalit bumitaw na lang siya bigla. Naiiyak pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari, Kathy. Hanggang ngayon ay naiisip ko pa rin si Samantha. Kathy, kukunin ko na rin ang pagkakataong ito na makapagbigay ng mensahe sa kanya sakaling napapakinggan niya ito. Sam, kung nasaan ka man ngayon, sana maayos lang ang kalagayan mo. Kung sakali man na babalik ka sa buhay ko, handang-handa pa rin ako na papasukin ka sa puso ko. Kathy, at sa mga tagapakinig nyo ng FM radio ng Love Me Kathy G, sana ay mabigyan nyo ako ng payo na makakatulong sa pinagdaraanan kong ito. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang at umaasa. Alfie. Love Me, Kathy G.